ang 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makapitbagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kung napansin niyo yung talata, mga kapatid, may napansin ka, Sis Luz? Iniisip ko nga po kung ano yung Badeli kasi lagi nga nating nababasa po itong talatang ito at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makapitbagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat po ng nangyayari. Yan, kapatid na Luz, yung mga tinawag ng Diyos. Opo. Hindi yan intruders. Hindi yan pumasok ng lihim. Opo. Kaya nasa iglesia yan, tinawag yan ng Diyos. Tama po. Ngayon, ang gusto kong ipapansin sa iyo dyan at sa mga kapatid, yung salita ni Pablo na sinasabi niya sa mga miyembro sa Roma. Ang salita niya, nalalaman natin. It's either by experience, by teachings, alam nila. Kapagkat kung yan ay mali, tututol yung mga taga-Roma kay Pablo. Sabi ni Pablo, nalalaman natin. So it's a common knowledge among brethren na lahat ng bagay, meron bang pwerang bagay dyan, Sis Luz? Wala po eh. Lahat ng mga bagay ang sinasabi. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ang paraan pala para makatiyak ka, na walang mangyayaring masama pagka umiibig ka sa Diyos, kapatid na Luz. Amen po. Pag umiibig ka sa Diyos, lahat ng bagay magkakalakip sa paggawa para ikabuti mo. May masama ba dadating sa buhay mo? Wala nga po. Lahat ng bagay magkakalakip na gagawa mag-isip ka ngayon, Sis Luz. Granmel, nandiyan ka ba? Opo, kapatid na Eli. Lahat ng bagay magkakalakip na gumagawa, tama? Opo, tama po. Tama nga. Gusto ko maintindihan mo Ano ba yung mga gumagawa? Marami po, kagaya ng kapwa-tao po, kapatid na Eli. Ano pa? Siguro po. Mga anghel. Opo. Di ba gumagawa rin mga anghel? Nagbabantay yun Opo, tama po. Tama? Opo. Yung kaaway, hindi ba gumagawa rin yon? Gumagawa rin nga po yun, kapatid na Eli. Pero walang kamalay-malay yung kaaway. Yung ginagawa niya para ipahama ka, kinukonvert ng Diyos yun para ikabuti mo. Salamat sa Diyos. Amen. Bigyan kayo ng halimbawa para maintindihan nyo, mga kapatid. Di ba gumagawa ako? Sa awa ng Panginoon, nakakagawa naman ako na ipapangaral ko yung salita ng Diyos. Sa Pilipinas siguro, walang mangangaral na kagaya kung nagsasalita ng salita ng Diyos. The manner and the way I am doing it, wala sigurong ganun sa Pilipinas Totoo naman po yun, kapatid na Eli. Totoo po yun. Hindi, gumagawa ako. Gumagawa ang mga kapatid. Wala tayong kamalay-malay, masamang-masama na ang iniisip sa atin ng ating mga kaaway na iglesia. Nagkaisa-isa yung 5 iglesia sa Channel 13. Si Kibuloy, si Almeda, si Periol, nag-ano sila? Nag-file sila ng reklamo sa Channel 13. Napalayas tayo. Kaya pala tayo napalaya sa Channel 13
Meron pala silang ipinail na pagka hindi tayo pinaalis, sila ang aalis, 5 sila. Di, pinaalis tayo sa Channel 13, walang paliwanag. Tinatanong natin ang dahilan, nakakabayad naman tayo. Pinaalis tayo. Nung makaalis na tayo ron, nagpunta tayo. Saan tayo napunta, Daniel? Ang nalipatan po natin noon, kapatid na Eli, yung RJTV 29. RJTV 29. Na dun sa RJTV 29, mas mura ng kaunti kaysa sa Channel 13. Pero kahit mura ng kaunti, dahil hindi naman sikat yung stasyon, mas mahaba ang oras natin. Natatandaan mo yon? Opo, talagang mas nakakabuelo-buelo po kayo noon sa pagbabible exposition noong nasa RJ po tayo. At ang nangyari, sumunod na pangyayari, yung RJ na walang rating, nagkaroon ng rating. Tumaas ang rating niya dahil dumami ang tagapanood nung mapunta tayo ron. Tama? Tama po yun. Nasama po sa mga surveys po yun, kapatid na Eli. Nung mataas na rating niya, may pinagmamalaki na yung RJ29, nilakad naman tayo ng mga iglesia ni Manalo para mapalayas doon. Tama? Ganon nga po. Di gumagawa talaga yung kaaway saan tayo napunta? Bradmel? Nalipat naman po tayo, awa ng Diyos, sa SBN 21 naman po. Yung SBN 21 naman, nabubulok-bulok na istasyon. Nung malipat tayo, tumaas naman ang rating. Tama? Opo, tama po. Dumami ang mga nanonood. Nagpupunta sa studio. Tama? Tama po. Yung unting nabalita ngayon ang dating daan. Pinagkakaisa-isahan tayo. Lalo tayong nababalita. Nung mga panahon na yun ako, kinumbida ni Corina Sanchez para interviewin. Dahil nung mga panahon na yun, ginagaya na yun ang dating daan. Ginawa ng ang dating doon. Diba? Inispook na nila. Ginawa nilang katatawanan. Lalo naman tayo sumikat, no? Yung sumikat yung nasusulat, nakababasa, ganon. Nung nilakad na naman ang kaaway na mapaalis na naman tayo sa SBN 29, Daniel? 21 po. SBN 21. 21. Saan tayo nasalta? Yan po, awa ng Diyos, nalipat po tayo sa UNTV 37. Nung nasa UNTV 37 na tayo, nakakapagpalakas sa kanilang television yung programa natin. Ayun. Ini-offer na tayo sa atin yung UNTV na tayo na ang magmamanage ng UN Television. At least ngayon, wala nang magpapaalis sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi na nila tayo mapapaalis eh. Wala na silang lalakarin. Kailangan ako na ngayon ang umalis. Paano pong kailangan ikaw na po ang umalis, kapatid na Eli? Ako na ang tinarget nila, hindi na yung programa. Ako na mismo. Di ba, pinagdidimanda na ako. Opo, yun po ang sumunod nga palang hakbang po nila, kapatid na Eli. Hindi po nila magalaw mismo yung sa TV. Ikaw na po mismo ang talagang sinentruhan po nila. Ayun. At hanggang sa dami na ng demanda, hanggang sa ang nangyari ngayon ay mapanganib na ang sitwasyon. Nilulusob na tayo ng mga NBI dyan, kahit libel lang ang kaso, wala namang kriminal na para bang violence na ginagawa tayo, libel ang kaso nila, nilusob na tayo ng mga NBI na Iglesia ni Manalo. National Bureau of Iglesia ni Manalo. Diba? Anong nangyari? Magkakaroon na ng confrontation. Sabi ni Frank Chavez, yung dating Solicitor General, Brother Eli, matindi na laban nyo. Pagka ikaw ay sinampahan ng kaso na no bail, mangyayari, makukuha ka na nila. Baka mapatay ka na sa kulungan, sabi niya. Tinanong ko yung kapatid na judge, kapatid, ano po sa palagay mo? Ang sabi ni judge, Brother Eli, meron na akong anak sa London. Iilan lang naman sila sa bahay, malaking bahay nila. Doon ka na muna. Umalis ka muna sa Pilipinas kasi pag nakuha ka, pwede silang magparayot sa kulungan at papatayin ka sa kulungan. Ang riot ka 20 mil lang.
Sabi nung kapatid na judge, 20,000 lang ang riot. Gagastos lang sila ng 20,000, magkakarayot na. Pag kami napatay, walang mananagot kasi riot eh. Walang maituturong pumatay, riot kasi. Kaya mapanganib ka, sabi niya gano'n. Pag kinuha ka nila sa pilitan, ang mga kapatid magtatanggol, yung mga bodyguards mo, mapapahamak. Mabigat ang loob ko. Parang ang analysis ko, bakit ganito kalulupit ang kapwa-tao? Sabi ko, bata pa ako, nakaramdam na ako ng kalupitan ng kapwa. May mga kaeskwela akong malulupit. Buti na lang kakampi ko yung mga teacher ko. Ang pangyayari, mga kapatid, hindi na nila tayo maalis doon sa UNTV. Ako naman ang gusto nilang talagang mapirwisyo, mawala na sa mundo. On the advice of brother judges at saka nung aking pangunahing abogado noon, ay si Senador Sagisag ang abogado ko noon eh. Senator Rene Sagisag at saka si Solicitor General Frank Chavez. Sila ang aking mga abogado. Ayun. Sabi, umalis daw ako sa Pilipinas. Nung umalis ako, napakabigat ng kalooban ko, masakit ang loob ko. Maiwan ko yung aking mga apo, mga kamag-anak kong mahal ko sa buhay, ay 30 araw ka lang, aalis ka na naman sa Singapore kasi hanggang doon lang ang visa eh. 30 days lang. Pupunta naman kami ng Malaysia. Noong mga panahon na yun, naghahanap ako ng paraan para makapangaral. Wala. Bawal pala religious program sa Singapore. Pagdating sa Malaysia, nako Muslim-dominated pala yun. Nagpunta pa kami sa Kuala Lumpur para magtanong ng mga programa. Wala, hindi rin pwede. Tapos, punta naman kami ng Indonesia. Nako, lalo naman palang maraming Muslim doon. Hindi rin pwedeng magprograma ron. Makikita nyo, dala-dala namin maleta. Kasama ko yung mga AdPro. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa. Kasama ko yung cameraman, kasama ko yung AdPro. Ayan, kasama ko yung driver ko. Para kaming nawalan na ng sariling lupain. Para kaming stateless person. Apunta kami sa Indonesia. Walang pwedeng mangaral. Hindi pwede. Pumunta kami ng Singapore, wala. Malaysia, wala rin. Saan kaya ako tayo pupunta? Pumunta kami ng Macau. Naku, hindi rin pwede. Tapos pumunta kami sa Shenzhen, sa China. Nakarating kami ng Guangzhou, Guangdong, kung saan-saan, mga kapatid. Napakahirap po ng dinaanan ko kung saan-saan kami para lang makaiwas sa pang-ano ng iglesia ni Manalo. Nung hindi na, wala kaming pag-asang makapangaral, sabi ko, saan kaya tayo pupunta? Hindi naman ako pwedeng bumalik na sa Pilipinas kasi sa airport pa lang daw, sasalubungin ako ni Amurao. Sabi nung mga walang yang iglesia ni Manalong ministro. Ang kapatid na Yuli naman, naghahanap ng bansa kung saan pwede kami tumira at mangaral. Noong una sa Costa Rica kami. Kaya lang napakamahal lang hinihingi. 200,000 euro. Ako, saan kaya ako tayo kukuha nun? Hindi pwede, wala tayong ganung pera. Sabi ko, 200,000 euro ang hinihingi sa amin para magkaroon ako ng permanent resident doon. Nag-try kami sa Costa Rica, saan pa ba yung iba? Marami mga kapatid, para kaming palaboy ng tadhana. Hanggang sa, merong nakontak na taong kapatid na Yuli, Swedish, taga Sweden. There is a place for you. I will look for a place for you, sabi niya. Sige, nagtiwala naman kami, dinala kami sa Brazil. Sabi ko kay kapatid na Yuli, tinan mo sa internet, ilan ang Katoliko sa Brazil? Ang Katolik pala sa Brazil, 90% Katoliko. Naku, yung ako maganda dyan dahil baka maraming tao ng Diyos dyan. Pagdating po namin sa Brazil, sabi nung abogado na taga-Brazil, Mr. Soriano, you cannot go out and preach. Why? Because you have so many cases. They might get you.
Wala ka ako. Talagang parang pinagsasakluban ako ng langit at lupa pagka nakakausap ko yung mga abogado. Eh, can you not do anything? Sabi ko gano'n sa kanya. I can do something, sabi niya. But we will need money. Yes, I will borrow money. Pera lang pala katapat ng abogado. Humingi ng $100,000 US. Naku po, nangutang na ako. May inutangan akong kapatid 3 dyan sa Pilipinas para makapag-raise ako ng $100,000 US. Isa doon si kapatid na Leonor. Ayun. Madalit sabi, nakabigay kami. Ayun ang nangyari, mga kapatid. Nakarating kami nung ina-analyze ko, siguro nga ako sa Brazil maganda. Pero galing na kami ng London, galing na kami ng Amerika. Humahanap kami ng bansang makakakuha kami ng permanent residency. Yung pwede kaming magtagal na hindi kami aalis. Pagkaraan ng 6 na buwan, aalis ka na naman. Meron ganun kasing mga bansa. Ayun po, nakarating kami ng Brazil. Pero nung umpisa, ilang buwan, hindi rin daw pwedeng mangaral, sabi ng abogado. Gumawa ka ako ng paraan. Ayun, nag-ano siya ng mga paraan. Hanggang nung dumating yung panahon, sabi niya, Brother Eli, nobody can get you anymore. Why? Nakontak ko na yung aming mataas na justice. Ang sabi niya, pagka kukunin ka nila, patunayan muna nila sa Brazil na yung kasalanan mo dapat kanilang kunin. Pag hindi nila napatunayan, hindi ka nila pwedeng kuhanin. Ganun ba? Sabi ko, yan, sabi. Now you can go out. Kasi ayaw kong palalabasin ng bahay. Kasi baka nga raw sinusundan kami ng mga kaaway. May mga nakikita kaming Pilipino sa airport. Ang nangyari, mga kapatid, sabi ko kay Brad Josel, pwede na siguro ka ako, maglagay tayo sa telebisyon. Hindi naman nila ako mahuhuli kung sa telebisyon Di i-tape natin yung programa, nag-tape kami. Pagkaraan ng 2 linggo, may sumusulat na. Mami, ang konti nung makaraan mga 2 buwan, sabi ko, mag-expo tayo. Kung mahuli ka, Brad Eli, biya mo kung sa expo kung huliin bahala na si mga pulis dito. Bahala na silang pagtanggol ako dahil wala naman silang warrant of arrest Sabi kong gano'n. Kumuha kami ng security na pulis. Yan, binabayaran ko po yung ting may expo. Ang bayad ko, 2,500. Doon sa mga 4 na pulis para wag akong madampot habang kami nag-e-expo. Yun. Nung mag-expo kami, ang tao'y nakapila. Pagkahaba ng pila, ang inaasahan namin 100 tao, dumating yung 700. Yun ang umpisa, mga kapatid. Tapos nung magbautismo na kami, sabi ko, kaya pala ako kung naalis sa Pilipinas, meron palang mga tao nandun sa labas ng Pilipinas. Doon ko naisip itong talatang ito. Naiisip ko, pero ngayon ko lang naintindihan ito, kapatid na Luz, kapatid na Melano. Ngayon ko lang naintindihan itong kabuuan itong talata na yung gumagawa tayo, gumagawa rin ng kaaway para tayo pirwisyuhin. Yung pala, nagagawa ng Diyos na lahat ng paggawa natin, lahat ng paggawa ng kaaway, mai-manipulate ng Diyos para sa ikabubuti natin. Naintindihan mo na, Sis Luz? Opo, Badeli. Awa ng Diyos, naintindihan ko po yun. Lahat ng mga bagay na yon nangyari nga po para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Lahat, kung susumahin po, yung gawa ng kaaway na yon, akala nila siguro masama ang epekto. Hindi pala. Kasi kayang-kayang i-transform ng Diyos yun, i-convert, para maging sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Yung akala nila ay masama, para sa atin, gagawin nilang mga paraan, para tayo ay pahamak, pero hindi nga po pwedeng magtagumpay. At yun nga po sinasabi nyo na nalalaman natin. Kaya, yun napakadakila, kung susumahin mo, napakadakila ng paggawa ng Diyos. Opo. Doon sa punto na yon, gusto ng aking kalooban na sambahin ang Diyos, pasalamatan siya. Amen. Nung maintindihan ko na, yung salitang lahat ng bagay magkakalaakit na gumagawa. Tayo gumagawa ang mga anghel.
gumagawa yung mga demonyo, gumagawa si Satanas, gumagawa ang kaaway. Pero ang nasa ibabaw ng lahat ng paggawa, ang Diyos. Pwede niya palang lahat ng gawain na yon, pagsama-samahin niya para ikabuti mo. No? Opo. Talagang ikinabuti ko kasi, biro mo, nakita ko na nakasangkapan ako ng Diyos dun sa mga taong iba ang wika, iba ang kostumbre, iba ang lahi. Naging maliit na kasangkapan tayo ng Diyos. Nataramdaman mong ginamit ka ng Diyos. Kaya yung salita ni Pablo, nalalaman natin. It is true experience sometimes that we know that God operates in us. Na ang Diyos ay gumagawa sa atin. Na ang Diyos ay ginagamit tayong maliliit na kasangkapan. Naramdaman ko dun sa talata ngayon, nung isang madaling araw, na biro mo ginamit ng Diyos, pati presidente ng Pilipinas, para mapaalis ako sa Pilipinas. Ginamit si Gloria. Mapapagsuma-suma mo ngayon, kaya nawala si Erap. Kasi si Erap, may ano sa akin si Erap parang gusto ako ni Erap na kaibigan Pinatawag pa nga ako sa bahay niya Ito si Gloria, tuta pala ng iglesia ni Manalo ito. Yun. Biro mo pati presidente ng Pilipinas ginamit para mapaalis ako sa Pilipinas. Para ka palang si Jonas na ayaw mong umalis Sige ka, takot ka sa eroplano. Papaalisin kita riyan. Ayun. Ibig kong i-share sa inyo mga kapatid, kaya ako nagkwento. Nalalaman natin na ang lahat ng bagay nagkakaalakit na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Para pala makatiyak tayo na lahat ng mangyayari sa buhay natin, hindi masama, lahat ng bagay magiging mabuti kung umiibig ka sa Diyos. Yung pala paraan mga kapatid, tiyakin natin may pag-ibig tayo sa Diyos. Paano ba yung pag-ibig sa Diyos? Yung higit sa asawa, anak, mahal sa buhay. Pag-ibig na pangunahin ng Diyos sa isip mo, sa preferences mo, sa priorities mo, mapatunayan mo sa Diyos na mahal mo ang asawa mo, pero pagka pamimiliin ka ng asawa mo sa Diyos at saka sa asawa mo, maramdaman ng Diyos na ang pipiliin mo yung asawa, hindi ang asawa kundi ang Diyos. Papatunayan mo sa Diyos na mahal mo siya. Mahal mo siya kaysa sa trabaho, mahal mo siya kaysa sa pera, mahal mo siya kaysa sa negosyo, mahal mo ang Diyos kaysa sa propesyon. Pag natiyak mo yan, kapatid, matulog ka na ng mahimbing, kahit ano pa ang dumating, mabuti yan para sa'yo. Ikabubuti mo yan. Dapat nating maintindihan. Ang assurance na walang mangyayaring masama, walang mangyayaring kapahamakan sa buong buhay mo. Payagan mo lang na makagawa ang Diyos sa'yo. Paano? Kung iibig ka sa Diyos.